Ngayong araw ay binyag at birthday nga pala ni Love Maria at syempre ninang na naman ako mga mare. At alas 7 nga pala ng umaga ang aming tagpuan kaya naman dito na nga ako dumiretso kanabanang dahil nga siya ay aking kumare na naman. Pero lumabas nga muna ulit ako ng kanilang bahay dahil nga bumili muna ako nitong aking iinumin na gamot dahil nga talagang talon-talo nga ako sa biyahe. At hindi nga pwede na hindi nga ako iinom ng gamot kapag nga magbabiyahe ng ganito dahil talagang sasabog nga ang aking suka. At sa mga oras na ito ay papunta na nga pala kami ni Banang sa sasakyan na aming gagamitin papunta nga doon sa simbahan. Pero pagkadating namin dito ay hindi din naman agad kami umalis dahil nga may iniintay pa rin na mga ibang ninong at nina. Kaya naman dito na muna kami nagstay sa labas dahil nga talagang ayoko nga ng amoy ng ban at ako nga ay nasusuka. Kaya kapag nga ako ay nagbabiyahe ay talagang hindi nga pwede na hindi nga ako magpe-face mask. At mabuti na lang talaga na nauso nga dito sa atin ang face mask dahil kung hindi ay hindi ko nga madidiscover na kailangan ko nga mag-face mask kapag nga nagbabiyahe. Tapos sa mga oras na ito ay nagsimula na nga umandar yung aming sasakyan dahil nga 7:30 na ito ng umaga. Tapos maalala ko pala na itong sasakyan na sinasakyan namin ay sariling sasakyan nitong bago kong kumare at saka kumpare. At ito nga ay pwede nyo ring arkilahin kung mangangailangan nga kayo ng sasakyan. At fast forward na nga tayo mga mare dahil nga nandito na nga pala kami sa simbahan at syempre hindi nga ako nakapag-video dahil nga talagang ako'y natutulog sa biyahe. Dahil nakaka 1/4 pa nga lang ang aming natatakbo ay ako nga ay hilong-hilo na kaya naman talagang for the tulog na ang person. At dahil nga napakaagap naming umalis sa Lopez kaya naman talagang ready itong aking bagong kumpare dahil nga may dala siyang mga pagkain na amin ngang aalmusalin. At sa sobrang ready nga nitong aking kumpare ay talagang lakas nga maka-boy scout dahil nga meron din siyang dalang kape at may dala nga ding heater. At bali adobong karning baboy at kanin nga pala ang hinanda nilang pagkain para sa mga ninong at ninang para nga sa almusal. At makalipas nga lang ang ilang minuto ay pinatawag na nga kami dito sa loob ng simbahan para nga daw makapagsimula na ng seminar. Dahil bago nga magsimula ang binyagan ay kailangan nga munang umattend ng mga magulang at tatayong mga pangalawang magulang ng bibinyagan dito sa seminar. Dahil dito nga tinuturo kung ano nga ang mga dapat naming isagot mamaya pag nagsisimula na nga ang binyagan. At halos mahigit 1 oras nga rin siguro bago nga matapos itong seminar at pagkatapos noon ay nagsimula na nga din ang misa. Dahil nga kailangan din naming umattend sa misa at pagkatapos nga ng misa ay saka na nga magbibinyagan. Dahil sadyang pagkatapos nga ng misa, ginagawa ang seremonya ng pagbibinyag. At halos mahigit 1 oras nga din pala yung misa at sa mga oras na ito ay malapit na ngang matapos. At nang matapos na nga yung misa ay agad-agad na nga ding nagsimula si Father sa seremonya ng pagbibinyag at sa mga oras na ito ay binigyan na nga kami ni Father ng pahintulot na krusa na nga ang noo ng batang bibinyagan. Dahil ito ang simbolo ng paghirang, pagpili at ng pakikilahok ng 3 gampanin ni Kristo. At kasunod ay binuhusan na nga ang ulo ni Maria ng banal na tubig dahil ito nga ay sagisag ng paglilinis ng mga sala at ang pagbibigay ng bagong buhay. At syempre pagkatapos sinindihan naman namin itong kandila dahil nga ito ay nagsisilbing liwanag na nanggaling nga kay Kristo na siya ang nagbigay ilaw upang tayo ay makakita at makaaninag. At sa mga oras na ito ay tapos na nga pala ang pagbibinyag kaya naman nagbigay na nga ng pahintulot si Father na pwede na nga daw mag-picture taking. At bali kami nga pala ang naunang magpa-picture dyan kay Father dahil nga kami ay nasa unan at inintay na nga lang ulit naming matapos na lahat nga makapagpa-picture dahil nga meron nga kaming kasamang photographer at magpi-picture taking pa nga kami. At syempre sa mga oras na ito ay halos lahat nga natapos na silang magpa-picture kay Father kaya naman dito na nga kami nagsimula na mag-picture taking. At talagang inintay nga naming makatapos sila dahil nga talagang matagalan nga kung kami nga ay magpi-picture dahil sayang naman yung binayad sa photographer. At pagkatapos, nagbiyahe na nga din kami pa Lopez at hindi na nga ako nakapag-video dahil nga talagang tulog na naman ang mari nyo. At nung magising nga ako ay nandito na pala kami sa Lopez at malapit na nga din dito sa reception hall na pagdadausan ng binyag ni Maria. Tapos dito ko na nga din nalaman na first birthday nga din pala ng batang to. At syempre, dito nga pala ako dumiretso sa mga pwesto ng mga pagkain dahil nga titignan ko kung ano nga yung kakainin ko mamaya. Yes, mare, kakainin, hindi iti-take out. At ma-share ko nga din pala sa inyo mga mare na pang 28 ko na nga palang inaanak ito si Maria kung hindi nga ako nagkakamali. At talagang hindi ko nga rin talaga maintindihan kung bakit nga talaga ako ay kuhain ay ako naman ay napakakuripot. At tunay naman na hindi rin naman ako nagbibigay ng malaking pakimkim. Tapos kung minsan ay naiisip ko nga din na baka nga sa ganda sila bumabase sa pagkuha ng ninang kaya naman talagang ako'y lagi nang kuhain. Charot! Tapos sa mga oras na ito ay binuhat ko nga muna ito si Maria para nga
makakuha ng litrato dahil nga doon sa simbahan ay hindi nga kami nakapagpa-picture. Dahil ito ang si Banang ay panay nga ang akit at takot na takot nga lagi sa picture. Kala mo lagi ay sinaunang tao. At syempre sa mga oras na ito ay ito na nga pala yung pinaka-favorite ko, yung kainan. Char. Hindi ko naman favorite mga mari, medyo lang dahil sa mga oras na ito ay alauna na nga ng hapon kaya talagang medyo tomgots na ang mari nyo. At syempre pagkatapos kong kumain ay nagpaalam na nga muna ako kay Ate Mutia at kako ay babalik na nga laang ako mamaya. Dahil nga kako ay may pupuntahan pa nga kami ni Banang. Pero ang totoo mga mare ay hindi na nga kami nakabalik ni Banang dahil nga ginabi na kami doon nga sa pinuntahan namin.